morning po sa inyong lahat. Ngayon, gagawa tayo ng kamuting kahoy na pangmeryenda. Okay, ito yung napakasimple lang at napakasarap. So, ngayon, ito muna po yung gagawin natin procedure. Ito yung kamote, binalatan ko. Kailangan may pangkayod kayo. Kakayurin natin na ganyan. Tapos po, sunod-sunod natin yung procedure natin. Okay? Tatapusin ko muna silang lahat sa pagkayod natin. So, ito na po lahat. Patapos na yung kinayod natin na kamote. So, ang gagawin natin dyan ay ipigayin po natin ito. Kukuha at gagamit tayo ng katsa. Okay? Kita ko sa inyo. So, ito na po yung mga kinayod natin na kamote. Gagamit tayo ng katsa. Okay? Ilalagay natin to dito. Ayan. So, ito na po yung yung susunod. Mas maganda hiwalay nyo na lang na ganito. Okay? Pag napigaan nyo na to, na wala na siyang tubig, kailangan ang texture niya ay ganito na siya. Buhaghag na siya, yung dry na siya, okay? Tapusin ko lang siya lahat. So, eto na ho yung napiga natin. Ayan na siya. Dry na po ito. Kailangan na pigayin nyo siyang mabuti, ha? Yung tuyong-tuyo siya. Okay? Ayan na. Tapos, ibubuhaghag po natin ng ganito. Ngayon, ang gagawin natin yan, gagawin muna natin yung piling niya, yung niyog. Okay? Pakita ko sa inyo. I-set aside muna natin to. Ito na po yung susunod natin gagawin. Ito po yung piling niya. Isang, yan, cup po na niyog. Na kinayod po ito. Okay? Tapos, lalagyan natin yan ng brown sugar. Kayo na lang po tumansya ng brown sugar ninyo, ha? Ayan. Ganyan lang. Tapos po, lulutuin natin yan. Lalagyan natin ng konting tubig. At lagyan na po natin ng konting tubig. Okay? Ayan. Konti lang, huwag gano'ng marami. So, ngayon, isasalang na natin yan. Ayan po. I-mix nyo lang siya dito, okay? Hanggang mag-dry lang po yung ating coconut. Maghalo-halo siya. Ayan po yung gagawin nating pangpiling. Ngayon, mag-add tayo ng 1 tablespoon of butter. Ayan. Para mas lalo siyang masarap yung piling natin. Ayan na po. At lagyan natin ng konting asin lang. Okay? Pang-balance lang po yan. So, pag dry na po to, hahanguin na natin. Ito na po yung ating ginawa na coconut na may sugar brown na dark, tapos konting asin at 1 tablespoon of butter. So, ito po yung pampiling natin, okay? So, ngayon, ang gagawin natin yan, tabi muna natin to para lumabig. Ito na yung ating kamuting kahoy na kinayod. At ito po yung mga gagamitin natin sa pang-steam natin. So, wala kasi akong yung ginagamit sa probinsya, yung baon ng nyug, yun ang ginagamit nila sa mga province. So, tayo, try natin to, okay? Ipahiran lang natin ng butter yung mga yan. So, ito na po, yan, pinahiran ko sila ng butter isa-isa, okay? Para hindi siya didikit. So, ang ating second procedure po na gagawin ngayon, ito ay hahaluan natin ng nyug. Okay? Ay, sorry. Ito ay ganyan po ang kalaki ng lalagyan ng nyug ko. Pagkatapos,
Lalagyan din natin ng dark brown sugar. Mga kalahati lang nito. Ayan. Tapos po, ihahalo natin ngayon yan. Para mas masarap yung kamuting kahoy natin. Ito'y tinatawag nilang kamuting balong. Ano ba? Balongoy? Mas lalo po siyang masarap ngayon. Kasi meron siyang halong niyog at asukal. Okay? Mix ko lang ho yan. So, ito na po yung pangatlong procedure natin. Ayan na. Gagawin na natin yan. Ganito. Kailangan po naka-steam, naka-ano na yung pang-steam nyo, naka-ready na at pakuluin nyo na yung tubig, okay? So, ito, maglalagay po na tayo nito. Huwag nyo siyang pipit-pitin, ha? Ganyan lang. Tapos, maglalagay tayo ng piling doon. Ayan. Dagdagan nyo, nasa sa inyo. Tapos, lagyan natin siya uli. Ayan. Dampi-dampi nyo lang po siyang ganun, no? Huwag nyo siyang didiinin o pipit-pitin, okay? Ganyan lang po. Ayan. Okay? So, ganito din po ang susunod na procedure natin sa isa. Ayan, no? Huwag-wagin nyo lang siya ng ganun. Huwag pipit-pitin, bawas konti. Tapos, yung filling natin, ilagay dyan. Tapos, lagyan po natin uli sa taas. Ang sarap sigurado nito. Yan. Tapusin ko lang po silang lahat, okay? So, ayan, ganyan lang po. Ayan po, tapos na lahat. So, ngayon, steam na natin ito. Ayan na po siya. So, tatakpan natin ang katsayan, okay? Para hindi mapasukan ng tubig. Balikan natin, ma'am. Ngayon, checkin na po natin sila. Ayan. So, pwede nyo naman pong i-check kung okay na siya bago nyo anguhin. Okay? So, ito okay na po to para sa akin. Ganito po yung gagawin nyo dito para alam nyo kung luto na siya. Pwede kayong kumuha ng maliit, tapos tikman nyo. Pag okay na sa texture yung kamote nyo, pwede na po yun, hanguin na natin. So, kagaya nito, 30 minutes ang steam ko dito ng medium fire. Okay? Hahanguin na natin. Ayan na po. Ang gagawin natin ay ganituhin nyo lang, oh. Para siya bilog. Okay? Ayan. Kagaya yung niluluto nila na bilog yon kasi nasa baho ng nyug yun. Yung baho ng nyug ba yun? Ano ba yun? So, ito na po ang ating naluto. Tignan ninyo. Ayan na po. Isa-isa. Ganyan ninyo. Pwede nyo nang pitpitin ngayon. Yan. Ano ba tawag dun sa lalagyan ng nyug? Yung bao ba ng nyug yun? So, pwede na hong ganituhin. So, ayan. Then, itataob mo na lang siya doon. Oh, ayun na. Ayan na. Tapusin ko lang po lahat ito. Kung meron kayong mga lalagyan na maliit, po pwede. Ayan. Ito na po siya. Ito po, titikman na natin yung ating puto balinghoy. So, kahit wala tayo yung baon ng niyog, pwede natin siyang gawa ng steam. Okay? Ayan po. So, sundan nyo lamang yung procedure natin. Ayan, nakagawa tayo.
Ang tawag nila dito ay putong balinghoy. So, ngayon, magte-taste na tayo. Ayan. Ito po siya. Mukha siyang masarap. Buksan natin. Ayan. Oh, sarap nito. Okay, salamat po. Gawa na po kayo. Ayan.